Bilang bahagi ng Environmental Management Plan and to fight against climate change, one of the solution is better forestry management. Kung kaya't bilang isang advocate for environment, malaking karangalan na makiisa sa tree planting activity ng aming kumpanya, ang House Technology Industries Private Limited, sa pangunguna ng aming Pollution Control Officer o PCO na si Ma'am Melanie Tagulog na isinagawa sa Cavite Economic Zone 1 Annex, Barangay Tejero, General Trias, Cavite, malapit sa Robinsons Mall, General Trias. Dito nga ay nakapagtanim tayo ng humigit kumulang 300 mga puno dahil sa sama-samang efforts at pagtutulungan ng mga empleyadong nakilahok mula sa iba't ibang departamento. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Cavite, lalong-lalo na ang mga low-lying areas, ay madalas makaranas ng pagbaha sa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan dulot ng bagyo at masamang panahon. Hindi na natin mababago ang katotohanan ito, pero may magagawa pa tayo. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi dito, saan? Huwag tayong magkibit-balikat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang parte sa ating paligid na ginagalawan. Tayo na dapat sana ay nangangalaga sa ating kalikasan ay siya pang nangunguna upang ito ay lapastanganin. Paano na lamang ang mga susunod pa na henerasyon kagaya ng Generation Alpha at mga susunod pa kung ang kanilang susundang kapaligiran na sa kaunting patak lang ng ulan ay binabahana. Mabuti na lamang at napaka-supportive ng management ng aming kumpanya sa mga programa tulad nitong tree planting sapagkat sa bawat isang punong itinatanim ay halos katumbas ng 2 central air conditioners. For your information, trees remove the need for carbon emissions from heating and cooling by helping to regulate air temperature. Ang 95% na tubig na sinisipsip ng bawat puno ay ibinabalik nito sa kapaligiran gamit ang mga dahon nito sa pamamagitan ng transpiration, kung saan nagpuproduce ito ng powerful cooling effect that affects local microclimates. Alam nyo rin ba na kailangan ng 460 na puno para maabsorb ang isang taong carbon dioxide emissions ng bawat isang sasakyan? At ang napakahalaga sa lahat, 7 hanggang 8 mature trees ang kailangan upang makapag-provide ng oxygen sa bawat tao sa loob ng isang taon. Ang nakalulungkot dito ay ang katotohanang sa pagitan ng 2015 hanggang 2020 ay umabot na sa halos 10 million hectares bawat taon ang rate ng deforestation sa buong mundo. Kaya huwag na tayong magtaka sa pagbabago ng ating klima, kagaya na lang ng global warming. Nariyan ang El Nino kung saan talaga namang mararanasan natin ang sobrang tagtuyot at tag-init. Nariyan din ang La Nina kung saan nararanasan natin ang isang matindi at malawakang pagbaha, gayon din ang pagguho ng mga lupa mula sa mga kabundukan. May mga lugar na nga na nakakaranas na ng matitindi at madalas na pag-ulan na dati naman ay hindi nila nararanasan. May mga lugar naman na dati naman ay madalas na ulanin pero ngayon naman ay nakakaranas na ng tagtuyot. At ang mga nabanggit ko nga ay ilan lang sa mga halimbawa ng resulta ng malawakang global warming na meron tayo sa buong mundo. Kung kaya naman bilang isang empleyado ng HTI ay talaga namang isang karangalan at napakasarap sa pakiramdam na tayo ay makasama sa ganitong klase ng activities kung saan makikinabang ang lahat. Hindi man natin napigilan ang pagpuputol ng mga punong kahoy pero may magagawa naman tayo para ito ay palitan. Kung sa bawat puno na pinuputol ay meron tayong isang puno na itinatanim, malamang magkakaroon tayo ng proper balance. At gamitin sana natin ang social media hindi lang para sa ating mga personal interest, kundi para din sa awareness ng ating mga kapwa. Kung ang bawat isa sa atin ay aware sa situation ng ating Mother Earth, malamang tayong lahat ay matututo kung paano ito i-respect. Kung sama-sama at tulong-tulong tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan tulad na lang ng proper waste management such as reduce, reuse, and recycle. Pagtatapon ng mga basura sa tamang tapunan.
pagtatanim ng mga puno at halaman, at higit sa lahat ay disiplina sa sarili upang ito ay protektahan. Sabi nga, hindi naman masama ang pag-unlad basta't hindi nasisira ang ating kalikasan. Opo, maraming dahilan para ito ay masira, pero napakarami ding paraan upang ito ay mapangalagaan. Hindi ko lubos maisip na sa isang lugar kung saan napaka-imposible na ang tree planting ay dito pa pala mangyayari ang hindi ko inaasahan. Totoo nga na walang imposible sa mga taong nag-iisip ng paraan. Sa mga taong positibo sa buhay na ang tanging layunin ay para sa kapakanan ng mas nakararami. Alam kong sa mga bawat punong aming itinanim ay maraming individual ang makikinabang. Hindi man sa ngayon, pero sa mga darating na panahon. At sana ang bawat punong aming itinanim ay magsipagtaasan at magsipagtayugan kagaya ng mga pangarap na mga bata pang isisilang. We have to protect and respect our Mother Earth. We are the responsible individuals to nurture it. We are all dwelling within the same place. Drink the same water and breathe the same air. Your micro effort will lead to macro effect towards sustainable environment. It is either you do your part or you risk your life. Pangalagaan natin ang ating inang kalikasan upang sa bandang huli ay wala tayong pagsisihan. It is time to go home. Thank you so much for watching.